Ayon sa mabuting balita, nagbabala sa atin si Jesus laban sa paggawa ng mabuti para lamang makita at purihin ng iba. Maaaring tama ang ating ginagawa, nagdarasal, nagbibigay ng limos at nag-aayuno. Ngunit kung ang ating layunin ay para lamang papurihan ng tao, hangaan at kilalanin ng mga tao, nawawala ang tunay na diwa ng ating ginagawa. Ang malaking tukso sa buhay espiritual ay gawing palabas lamang ang ating pananampalataya. Minsan, mas iniisipan natin kung ano ang sasabihin ng mundo kaysa kung ano ang nakikita ng Diyos sa atin. Maaaring magmukha tayong banal sa paningin ng marami, ngunit malayo naman ang ating puso sa Panginoon. Kaya pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang tunay na kabanalan ay hindi nakasalalay sa impresyon ng tao, kundi sa katapatan ng ating puso. Napakaganda ng katotohanan ito na may Diyos na nakakakita sa atin kahit walang taong nakatingin sa atin. Ang tulong natin na hindi ipinagsasabi, ang kabutihan nating walang hinihintay na kapalit. Sa mundong mahilig sa pagkilala at atensyon, pinapalalahanan tayo na Jesus na ang pinakamahalagang mata na nakatingin sa atin ay hindi mata ng tao, kundi mata ng Diyos. Mga kapatid, hindi masama ang gumawa ng mabuti. Ang tanong ay, para kanino natin ito ginagawa? Para ba sa ating sarili o para sa Diyos? Ang tunay na kabanalan ay tahimik, mapagpakumbaba at hindi naghahanap ng papuri. Sapat na rito ang kaalaman na nakikita at minamahal tayo ng Diyos. Naway matuto tayo mamuhay hindi para sa papuri ng tao, kundi sa kapurihan ng Diyos. Sapagkat sa huli, hindi ang opinyon ng mundo ang mahalaga, kundi ang marinig mula sa Panginoon, mabuti at tapat na lingkod.